balita, dagsa ang mga bus sa South Terminal sa Coastal Mall, Parañaque matapos isara ang Provincial Bus Terminal sa Loton bilang bahagi ng pagbawas ng sasakyan sa mga pangunahing langsangan sa Metro Manila. Ang detalye sa report ni George Bandola. Dahil sa pagsasara ng Loton Terminal sa lungsod ng Maynila para sa mga Cavite-bound bus, sinisikap ngayon ng MMDA na masolusyonan naman ang pagsisiksikan ng mga bus sa kanilang itinayong South Integrated Terminal sa Coastal Road, Parañaque. Sabi ni MMDA Chair Francis Tolentino, marami-rami ring reklamong tinanggap nito mula sa mga problema ng overloading, passengers' comfort and security, lalo na sa mga senior citizens at ang queuing sa terminal. So talaga dapat ang babakan dito sa loob. Meron lang mga pasahero din na nagmamadali, gusto nang bumaba kasi mahaba yung pila. So dapat talaga sa loob. Pero Chairman, bakit po mahaba yung pila? Eh marami talaga sila eh. Ito yung nung araw nagkalat ito sa Pasay Top, meron sa Baclaran, meron sa Cuneta, meron sa Park Avenue. So ngayon pinagsama-sama natin sa isang lugar, talaga marami yun. 1,000 bus na raw ang naaalis sa Taft Avenue matapos na mag-impose ng bus ban ang lungsod ng Maynila. Nais ngayon ng MMDA na magpalabas ng dagdag prangkisa para sa mga UV Express para matugunan naman ang mga pasaherong patungo ng Maynila. Sang-ayon din yun kung meron prangkisa. Kung wala rin naman prangkisa sa Maynila, hindi makakapasok. Di ba? Kung walang prangkisa, hindi makakatuloy ng Maynila. Samantala, dahil isang abogado, payag daw si Tolentino na idepensa sa LTFRB na babawasan ang pasahe ng mga pasahero dahil imbes na diretsyo ng Loton ang dating sinasakyan ng mga ito, ngayon ay hanggang Coastal Road na lang. Yun na nga yung dahilan, kaya nag-file ako ng petition. Ako na yung maglo-lawyer para sa kanila. Pag napababaan pa natin itong pamasahe galing Cavite, yung din sa pamasahe sa next leg nila. Chairman, kasi 20 pesos ang sinasabi nila. Wala pang desisyon ng LTFRB eh. So patutunayan pa natin kung ano yung magiging desisyon ng LTFRB. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.